Isang araw pumunta ang pamilya sa isang lugar upang magbakasyon. Ito ang lugar ng ama ni Daniel. Si Daniel ay may dalawang anak, si Adrian at si Ariane. Masaya silang lahat sa kanilang bakasyon, lalong-lalo na sa kanilang pagpunta sa dagat upang maliligo. Habang busy ang pamilya doon, busy naman ang mga magnanakaw sa pagsilip sa kanilang bahay. Pero bago sila dumating doon, nakita ito ni Adrian ang isang lalaki na nakasuot ng puro itim at may takip sa mukha. Akala daw niya ay nangungulekta lang ng basura. Kaya nagmamadali na umuwi sa kanilang bahay si Daniel na mag-isa dahil tinawagan ito sa kanyang kapatid na mayroon mga tao ang kanilang bahay. Inakyat ang bahay nila Daniel at kinuha ang mga importanteng mga files sa kanilang bahay. Kaya tumawag na rin ng pulis ang kapatid ni Daniel, at si Daniel ay nagmamadali na umuwi sa kanilang bahay. At tinawagan kaagad ni Daniel ang kanyang team tungkol sa nangyari. Sinusundan ngayon si Daniel ng mga masasamang tao sa isang organization. Si Daniel ay nagtatrabaho sa isang Secret Intelligence Group department ng gobyerno. Habang siya ay nagbibiyahe, may napansin siya na mayroon sumusunod sa kanya at mga tao na umaabang sa kanya sa daan. Hindi tumigil si Daniel bumiyahe patungo sa kanilang bahay, ngunit mayroong mga armadong tao na nakaabang sa kanya sa daan. Sa bahay naman niya pumunta ang kanyang mga kasamahan, ngunit mayroong masamang nangyayari dahil sinusunog na ang kanilang bahay.
Pagkabukas na pabalita na lang sa telebisyon at radyo ang tungkol sa pagkawala ni Daniel at hindi ito nakauwi sa kanilang bahay. Hindi ito nakita at hinahanap ito ng kanyang mga kasamahan at ng mga kapulisan. At hanggang nakarating na ang balita doon sa pamilya ni Daniel kay Ara na kanyang asawa at sa kanyang mga anak. Malaking lungkot ng pamilya sa nangyari ni Daniel. Hindi naman tumigil ang mga otoridad sa paghahanap kay Daniel at ng kanyang mga kasamahan nito. Hanggang lumipas na ang ilang taon hindi pa rin nakikita si Daniel. Dalaga at binata na si Adrian at Arian. Si Adrian naman ay hindi tumitigil sa paghahanap ng hustisya sa nawawala niyang ama. Gusto ni Adrian na magsusundalo. Isang araw kaarawan ng kanyang Uncle Daryl na half-brother ni daddy niya Daniel, inimbitahan sila na pumunta sa kanilang bahay. Habang nagbobonding sila na kumakain, may nakikita na naman si Adrian na mga tao na nakaitim ang suot na kinausap ng kanyang Uncle Daryl. Naalala ni Adrian ang mga tao noong bata pa siya na pumunta sa kanilang bahay na nagkunwaring mangunguha ng basura. Kaya ang ginawa ni Adrian ay binabantayan niya ang mga kilos nito. Nakikipag-inuman ang kanyang uncle sa kanila. At hanggang umabot na mag-aalas 10 na ng gabi. Pinapauna niya na umuwi ang kanyang mommy Ara at Arian. At siya naman nagkunwaring sasama lang sa kanyang pinsan na anak ni Daryl na si Carlo. Balak ni Adrian na doon matutulog sa gabing yon sa bahay ng kanyang Uncle Daryl. Si Uncle Daryl niya ay kasama ito ng daddy noon sa trabaho. Kaya iniimbestigahan niya ito. Sa panahong iyon umuwi na ang ibang tao at ang mga kainuman ni Uncle niya Daryl. At lasing ang kanyang uncle na tutulog lang ito sa sala nila. Hinihintay niya na tulog na ang lahat, pati si Carlo na kanyang pinsan, dahil nagkasundo sila na magkasama na matutulog sa kwarto nito. At ngayon dahan-dahan niya na pinuntahan ni Adrian ang kwarto ng kanyang uncle pero nakalak ito. Hinahanap niya ang susi ngunit wala doon. At biglang tumatak sa isipan ni Adrian na posible nandoon lang sa kanyang uncle. Kaya napag-isipan nito na kapkapin niya ito habang natutulog ito. Ngayon dahan-dahan niyang kinuha sa bulsa ang susi sa pantalon nito. At pumunta kaagad siya doon sa kwarto ng kanyang uncle, binuksan niya ito kaagad. Hinahanap ni Adrian ang anumang bagay na magpapatunay na hawak ng kanyang uncle na konektado sa kanyang ama. Ngunit wala siyang nakikita. Mayroong vault pero hindi alam niya ang passcode nito. Ang ginawa niya ay nagmamadali siyang lumabas sa kwarto at nilock niya ito at binalik ang susi, ngunit laking gulat niya nang pumunta siya doon. Nagising na ang kanyang uncle. Please abangan ang susunod na mangyayari sa kwentong ito. Thank you so much for watching this video. Hanggang sa susunod. And please don't forget to subscribe para sa susunod naming mga videos.